Ang ginagawa ng mga bangag na ito ay talaga abuse of power, circumvention of the law, pagbabali sa batas, paglalapastangan. Nakita ninyo, narinig ninyo, natin lahat ang mga pinangalanan. Ako personally, naniniwala ako sa Brave 18. But syempre, pwede natin silang paniwalaan, pwede natin silang hindi paniwalaan. It depends sa inyo kung paano nyo titimbangin. The reason why nagko-conduct sila dyan ng investigation sa Senado para malaman natin kung sino yung nagsisinungaling. The problem, itong mga bangag at ang kanilang mga bangag senators, ayaw nila i-honor ang legitimate, legally majority senators. Sabi ko sa inyo, makikipagpatayan niyang mga yan. Harap-harapan, sabi ko nga panggagago yan sa Pilipino, harap-harapan na pinipilit nila. Parang katulad na explanation ni Senator Pia Cayetano na ang 12 ay hindi 13. Ano ba yung exact sinabi niya? Parang ang 12 plus 1 is 13, not 12. I'm just giving an example, di ba? Ang 12 ay hindi 13. So dito mo makikita, ang problema, nagsasabwat-sabwatan sila. NBI, police, kasi nga under yan kay Bangag. Under yan sa executive. Siya ang nagtalaga sa mga yan. So kahit harap-harapan, kahit wala sa konstitusyon, ipinipilit nila, gusto nilang baliin yung konstitusyon, gusto nilang baliin ang batas. Wala nang batas-batas, pang-aabuso na. Kaya nga, ang ibig sabihin na lang dyan, ang pwede talaga mangyari, ay magpapatayan yung mga yan. Kasi wala silang batas na sinusunod. Kawawa talaga kayo dyan. Hindi naman ako nagkamali sa inyo eh. Napalalahanan kayo noong 2013 na talagang itong Marcos Jr. na ito, itong Lisa Tanas, itong mga hayop na to, ay talagang babaliktarin nila, tatakutin nila, sisindakin nila. Pero dahil magpapasindak, hindi titigil itong Bangag administration. It's either ipapakulong nila ang Brave 18. Lintik lang ang walang ganti sa Brave 18 dahil nga pinangalanan mismo ang mastermind. At ang mastermind, ang pamilyang Bangag at si Sandro Marcos, di ba? So ang gagawin nila ngayon, dahil nagpatawag ang mga kolorong Bangag senators, nagpatawag sila ng hearing sa Monday, sa June 8, at pinapatawag nila itong Brave 18. Ang punto natin dito sa ating hindi pananaw yung titignan mo lang, babasahin mo lang yung mga inexplain ni Senator Alan Cayetano, Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, at other brilliant lawyers na hindi pwede silang makakuha ng mayorya o ng leadership dahil wala silang tamang bilang. Sinabi na nga ni Senator Alan Cayetano na willing naman siya ibigay kung meron kompleto sila. So hindi nga, wala nga silang bilang eh. Kaya nga ang mangyayari dyan, it's either makakuha sila ng bilang dahil nililigawan kinukumbinsin nila na bumaliktad. Ayan si Joel Villanueva and syempre mga nakaabang na mga kaso na gagawin nila kay Senator Robin Padilla. Di ba? Yung obstruction of justice na sabi nga ni Senator Alan Cayetano, paano nagkaroon ng obstruction of justice? Dahil during that time na gusto nilang dukutin si Bato, sinasabi mismo ng NBI na wala naman silang warrant of arrest. So ano yung nilabag na batas? Ano in-obstruct? 'Di ba? Ano yung nag-intervene ba? Wala. Na-obstruct ba? Wala. So alam mo, kahit kung ikaw ay nasa tamang utak at ang pagbabasehan mo ay nasa tama, ay maniniwala ka kay Alan Cayetano. Hindi ako supporter ni Cayetano. Alam niyo yan. It just so happened na nasa tamang landas siya. So yan ngayon yung ginagawa ng mga bangag ng NBI yung NBI tsaka DILG, yung dalawang demonyo lahat naman yan ng mga tao ni Bangag ay demonyo. So paano mo i-honor itong kanilang Monday group, okay? Yung Monday Colorum na hearing, yun ang tunay na Colorum na pamumunuan daw ng acting president nila. And explain ni Senator Alan Cayetano, hindi niya in-explain based dun sa Constitution na binabasa niyang rule section doon na whatever rules, I forgot. But anyway, whatever section ng batas. Okay? Ang importante, ang nakalagay doon, hindi ka pwede mag-acting president, hindi ka pwede mag-elect ng acting president kung buhay pa yung Senate president na hindi naman nag-resign, hindi naman namatay, hindi naman incapacitated, katulad sa mga utak ng mga bangag na ito, na mentally, incapacitated kasi mahilig sila mag-abuso ng kapangyarihan.